Kumustay mga ka-tips? Welcome sa ating bagong video dito sa Tips in Life. Alam nating lahat na ang retirement money ay hindi lang basta pera. Ito ay ang katas ng ilang dekadang pagpuyat, pagod at sakripisyo para sa pamilya. Pero ang tanong, sapat na ba na may pera ka o alam mo ba kung paano ito papalakarin ng tama sa modernong panahon ngayon? Sa videong ito, hihimayin natin ang 5 practical at legit na aral para hindi lang basta maubos ang iyong hard-earned fund. Siguraduhin na panoorin at tapusin ang buong video dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magtitiyak ng kapayapaan ng iyong pamilya at ng iyong legacy. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pagkakaiba ng pagiging mayaman sa pagiging malaya. Ang pagkakaroon ng malaking retirement fund pagkatapos ng ilang dekadang pagtatrabaho ay isa sa pinakamasarap na pakiramdam para sa ating mga kababayan. Pero dito rin nagsisimula ang totoong pagsubok sa ating disiplina. Ayon sa turo ng librong The Psychology of Money, ang tunay na wealth ay yung mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao, tulad ng investments at savings na nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Marami sa ating mga ka-tips ang nagkakamali dahil sa oras na makuha ang lump sum na pera ay bigla ring nagbabago ang lifestyle at bumibili ng mga material na bagay na mabilis namang bumababa ang value. Ang pagiging mayaman o being rich ay madaling ipakita sa pamamagitan ng pagbili ng bagong model ng sasakyan o pagpapatayo ng napakalaking bahay sa probinsya, pero ang pagiging malaya o being wealthy ay ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong oras. Sa modernong panahon ngayon, mas praktikal na piliin ang freedom kaysa sa pansamantalang sikat dahil ang pera ay may hangganan kung hindi ito gagamitin ng tama. Isipin mo na ang bawat 1,000 pesos na gagastusin mo sa hindi kailangang luxury ay katumbas ng ilang araw o linggo na sana ay petiks ka na lang sa bahay sa hinaharap. Ang sikreto para hindi mabutas ang bulsa ay ang pananatili sa simpleng pamumuhay na nakasanayan mo noong nagtatrabaho ka pa. Para ang iyong retirement money ay tumagal ng 20 to 30 years o higit pa. Dapat nating bantayan ang tinatawag na ego gap o yung distansya sa pagitan ng ating kinikita at ng ating kayabangan dahil dito madalas nauubos ang pinaghirapan ng mga Pinoy. Kapag nalaman ng mga kamag-anak o kapitbahay na nag-retire ka na at may hawak na pera, asahan mo na daragsa ang mga hiling para sa pautang, balato o kaya ay bonggang handaan tuwing fiesta at birthday. Ang specific actionable guide dito ay ang matutong magsabi ng no nang hindi nagiging masama ang loob dahil kailangang protektahan ang iyong sarili laban sa mga tinatawag na pasikat tax. Maraming retirado ang napipilitang gumastos para lang hindi masabihang kuripot o para lang mapatunayan na naging successful sila sa abroad o sa kompanya, pero sa huli ay sila rin ang nawawalan ng pondo para sa sariling gamot at pagkain. Ang pag-iwas sa lifestyle inflation ay isang atomic habit na dapat mong simulan agad sa unang araw pa lang ng iyong retirement. Huwag kang mainggit sa mga posts sa social media ng mga kakilala mong panay, ang travel at shopping, dahil hindi mo alam kung may ipon pa ba sila o baon na sa utang. Ang tunay na matalinong ka-tips ay yung tahimik lang na nag-e-enjoy sa kanyang kape habang alam na secured ang kanyang future dahil hindi siya nagpadala sa pressure ng ibang tao. Ang konsepto ng time as a currency ay ang pinakamahalagang mindset na dapat mong yakapin ngayon dahil ang oras ang tanging bagay na hindi mo na mababawi kahit gaano ka pa kayaman. Gamitin mo ang iyong retirement money para bayaran ang convenience at bawasan ang stress sa iyong katawan, gaya ng pagkuha ng tulong sa gawaing bahay o pag-invest sa mga gamit na magpapagaan ng iyong araw-araw na buhay. Imbes na bumili ng luxury watch na worth 50,000 pesos, mas maigi pang gamitin ang perang iyon para hindi mo na kailangang mag-commute sa siksikang bus o para makapagpa-check up sa mas maayos na hospital nang hindi pumipila ng matagal. Sa ganitong paraan, binibili mo ang iyong kalusugan at kaginhawaan na siyang main goal kung bakit ka nag-ipon ng ilang taon. Ang pagiging malaya ay nangangahulugan na ikaw ang boss ng schedule mo at wala kang kailangang patunayan sa kahit kanino dahil sapat na ang alam mong may panggastos ka hanggang sa pagtanda.
Napakasarap matulog sa gabi na alam mong hindi mo kailangang gumising ng maaga para sa trabahong hindi mo na gusto dahil ang pera mo na ang gumagawa ng paraan para sa iyo. Ito ang modernong approach sa retirement na dapat nating ituro sa ating pamilya para hindi sila maging palaasa at matuto ring magpahalaga sa bawat sentimo na iyong pinagsumikapan. Isang napaka-importanting hakbang para sa bawat ka-tips ay ang pagbuo ng isang psychological safety net o isang fund na hiwalay sa iyong monthly budget para sa mga hindi inaasahang gastusin. Halimbawa, magtabi ka ng at least 500,000 pesos o 1 million pesos na nakalagay lang sa isang accessible na account para sa mga biglaang repairs sa bahay o minor emergencies. Ang pagkakaroon ng pondong ito ay nagtatanggal ng takot at anxiety dahil alam mong hindi mo kailangang galawin ang iyong main investments o pension kapag may kailangang ayusin sa bubong niyo. Ang strategic na pag-allocate ng pera ay parang paggawa ng atomic habits, kung saan bawat maliit na desisyon ay nagbubunga ng malaking resulta sa katagalan ng iyong buhay. Huwag mong isipin na sayang ang perang nakatabi lang at hindi kumikita ng malaki dahil ang balik nito sa iyo ay ang katahimikan ng isip na hindi nabibili ng kahit anong investment scheme. Maraming tao ang nagiging greedy at nilalagay ang lahat ng pera sa negosyo o stocks, pero kapag nagkaproblema ay napipilitang magbenta ng palugi dahil wala silang hawak na cash. Ang balanse sa pagitan ng pagpapalago ng pera at pagtatabi ng cash ang magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan na hindi kayang ibigay ng simpleng pagiging mayaman lang. Sa huli, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili sa panahon ng retirement ay ang kakayahang gumising bawat umaga at sabihing magagawa ko ang gusto ko ngayong araw. Ito ang ultimate definition ng success ayon sa psychology of money. Dahil ang kontrol sa sariling buhay ang siyang pinakamataas na dividend na kayang ibigay ng pera. Ang pagiging malaya ay hindi nangangahulugan na titigil ka na sa paggawa ng mga bagay na makabuluhan, kundi mas magkakaroon ka na ng pagkakataon na piliin ang mga proyektong magpapasaya sa iyo. Siguraduhin na ang bawat desisyon mo sa iyong pera ay laging naka-align sa layuning ito at huwag hayaang mabulag sa mga flashy na alok na maglalagay lang sa iyo sa panganib. Tandaan natin mga ka-tips na ang retirement money ay hindi premyo para sa isang mabilisang party, kundi ito ay gasolina para sa isang mahaba at payapang biyahe ng iyong buhay. Maging wise sa paghawak ng iyong fund at laging isipin na ang bawat piso ay may potential na maging tool para sa iyong pangmatagalang kaligayahan at seguridad. Sa pamamagitan ng pag-apply ng mga practical at legit na paraang ito, masisiguro natin na ang iyong hard-earned money ay hindi mawawala sa isang iglap lang at tunay mong mae-enjoy ang bunga ng iyong sakripisyo. Aral 2. Huwag mong pagtrabahuhin ang pera, hayaan mong tumubo ito ng tahimik. Ang pagpasok sa retirement ay hindi nangangahulugang dapat nang tumigil sa paglago ang iyong pera. Sa halip ay ito ang panahon kung kailan dapat ay mas matalino ang paggalaw ng bawat piso mo. Sa puntong ito ng buhay, ang goal natin ay hindi na ang makipagsapalaran sa mga high-risk na investment, kundi ang humanap ng mga paraan para ang pera mismo ang mag-produce ng monthly cash flow nang hindi ka napapagod. Isang napakagandang halimbawa nito para sa ating mga Pinoy ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program na madalas nating marinig pero hindi lahat ay lubos na nauunawaan. Ang MP2 ay isang voluntary savings program na government guaranteed. Ibig sabihin ay napakababa ng risk na mawala ang capital mo at ang kinikita nito ay tax-free pa. Kung maglalagay ka ng portion ng iyong retirement fund dito, hahayaan mo lang siyang lumago sa loob ng 5 years at makakakuha ka ng dividends na mas mataas kaysa sa regular savings account sa bangko. Ito ang tinatawag nating set and forget strategy, kung saan hindi mo kailangang bantayan ang stock market graph araw-araw dahil alam mong safe at lumalago ang pera mo sa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno. Bukod sa MP2, isa pang practical na paraan para sa ating mga ka-tips ay ang pagpasok sa mundo ng dividend investing gamit ang mga tinatawag na blue chip stocks o yung mga higanteng kumpanya sa Pilipinas na subok na sa loob ng maraming dekada. Ang konsepto nito ay simple lang. Bibili ka ng shares ng mga kumpanyang gaya ng mga sikat na mall, bangko o kumpanya ng kuryente at tubig at bilang part owner, bibigyan ka nila ng bahagi ng kita nila quarterly o yearly.
Ang mga dividends na ito ay magsisilbing extra pension mo na direktang papasok sa iyong account nang wala kang ginagawa kundi ang maghintay. Sa halip na i-withdraw ang buong fund para ilagay sa isang negosyong hindi mo pa kabisado, mas mainam na ikalat ang pera sa mga kumpanyang ito para kahit may krisis ay mayroon kang inaasahang passive income. Ang actionable step dito ay ang magbukas ng account sa isang legit na online stockbroker at mag-focus sa mga kumpanyang may consistent record ng pagbibigay ng cash dividends sa kanilang mga shareholders. Isipin mo na lang na ang bawat share na pag-aari mo ay parang isang maliit na empleyado na nagtatrabaho para sa iyo 24/7 habang ikaw ay nagpapahinga o nag-e-enjoy kasama ang pamilya. Para sa mga ka-tips na gusto ng mas tangible o nahahawakang investment, ang real estate ay nananatiling paborito ng mga Pinoy, pero kailangan nating baguhin ang approach dito para hindi ito maging sakit ng ulo. Sa halip na magpatayo ng isang napakalaking mansyon na gagastos ka lang sa maintenance, mas praktikal na mag-invest sa small-scale rental properties gaya ng maliliit na apartment units o kahit parking spaces sa mga matataong lugar sa Metro Manila o sa inyong probinsya. Ang layunin dito ay ang magkaroon ng monthly rental income na sasagot sa iyong mga utility bills at pang-araw-araw na pagkain. Kung mayroon kang bakanteng lote, maaari mo itong gawing paupahan para sa mga commercial stalls na mas madaling i-manage kaysa sa residential housing dahil ang mga tenant ang madalas nag-aasikaso ng kanilang pwesto. Ang susi sa tagumpay dito ay ang location at ang pagpili ng tamang mga uupa para hindi ka ma-stress sa paniningil tuwing katapusan ng buwan. Ang pagpapatayo ng ganitong uri ng asset ay isang matalinong paraan para matiyak na kahit tumaas ang presyo ng bilihin, tumataas din ang halaga ng iyong lupa at ang singil mo sa renta. Sa kabilang banda, huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng treasury bonds at treasury bills na isa rin sa pinaka-safe na paraan para mag-park ng malaking halaga ng pera. Kapag bumili ka ng bond, para mo ring pinapautang ang pamahalaan para sa kanilang mga proyekto at bilang kapalit, babayaran kanila ng fixed na interes sa loob ng itinakdang panahon gaya ng 3 years, 5 years o kahit 10 years. Ito ay napakaganda para sa mga retiradong ayaw ng sakit ng ulo sa pabago-bagong presyo ng stocks o sa pag-aalaga ng mga nangungupahan. Specific actionable guide para dito ay ang pagbisita sa iyong pinagkakatiwalaang bangko at itanong ang tungkol sa Retail Treasury Bonds o RTBS dahil madalas ay may mga bagong offering ang Bureau of Treasury na madaling salihan. Ang dividends o coupon payments mula rito ay karaniwang binabayaran quarterly. Kaya naman para ka ring tumatanggap ng sweldo kahit wala ka ng trabaho. Napaka-importante na ang iyong portfolio ay may halong ganitong uri ng investments para kahit anong mangyari sa ekonomiya, mayroon kang guaranteed na daloy ng pera na makakarating sa iyong bulsa ng walang mintis. Panghuli, sa ating modernong digital age, hindi na natin kailangang makipagsiksikan sa mga pisikal na bangko dahil nandyan na ang mga digital banks na nag-aalok ng mas matataas na interes. Minsan ay umaabot pa ng 4 to 6% per annum. Ang sikreto dito ay ang tinatawag na digital bank laddering, kung saan hinahati mo ang iyong pera sa iba't ibang lisensyadong digital banks para ma-maximize ang insurance coverage ng PDIC na hanggang 500,000 pesos bawat depositor. Sa pamamagitan ng paglalagay ng pondo sa mga app na ito, makikita mo ang iyong interes na nadadagdagan araw-araw o buwan-buwan na mas malaki kaysa sa kakarampot na interes sa mga traditional banks. Siguraduhin lamang na ang mga digital banks na pipiliin ay ang mga subok na at may magandang track record para manatiling secured ang iyong pinaghirapan. Ang pagkakaroon ng ganitong setup ay nagbibigay sa iyo ng liquidity o yung kakayahan na makuha agad ang pera kung sakaling may emergency, habang kumikita pa rin ito ng higit sa inaasahan. Tandaan natin mga ka-tips na ang pagpapalago ng pera ng tahimik ay hindi nangangailangan ng magic, kundi tamang kaalaman at disiplina para hindi tayo maligaw sa mga investment na puro pangako lang pero wala namang resulta. RL3, protection laban sa inflation at mga scams. Sa yugto ng retirement, ang pinakamalaking kalaban ng iyong pera ay hindi lang ang gastos, kundi ang unti-unting pagbaba ng halaga nito dahil sa inflation at ang panganib ng mga mapanlinlang na scammers. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin gaya ng bigas, kuryente at gasolina na dahilan
kung bakit ang 1,000 pesos mo ngayon ay mas kaunti na ang mabibili pagdating ng 5 to 10 years. Ayon sa turo ng modern finance, hindi sapat na itago lang ang pera sa ilalim ng kama o sa isang regular na savings account na may kakarampot na interes dahil talo ka sa bilis ng pagmahal ng bilihin. Ang specific actionable guide dito ay ang paglalaan ng 1% ng iyong retirement fund sa mga investments na may higher yield gaya ng stocks o real estate na nabanggit natin dahil ang mga assets na ito ay karaniwang sumasabay o humihigit pa sa inflation rate. Huwag mong hahayaan na matulog lang ang buong fund mo sa isang lugar na hindi gumagalaw dahil sa katagalan ay liliit ang buying power nito at baka magulat ka na lang na hindi na sapat ang budget mo para sa iyong lifestyle. Ang pagiging wise na ka-tips ay nangangahulugan ng pagbabalanse sa pagitan ng pagiging safe at pagiging practical para maprotektahan ang iyong pinaghirapan laban sa silent killer ng wealth na ito. Kasabay ng pag-iwas sa inflation ay ang mas matinding pag-iingat laban sa mga investment scams na talamak ngayon lalo na sa social media at mga messaging apps. Maraming manloloko ang nagtatarget sa mga retirado dahil alam nilang may hawak kayong lump sum na pera at gagamit sila ng mga terminong gaya ng double your money o guaranteed high returns sa loob lang ng ilang araw. Gamitin natin ang filter na kung ang isang alok ay too good to be true, siguradong scam iyan dahil sa totoong mundo ng finance, ang high returns ay laging may kaakibat na high risk. Huwag na huwag ibibigay ang iyong pinaghirapang pera sa mga kumpanya o tao na walang lisensya mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kahit pa kakilala mo o kamag-anak ang nag-aalok nito. Isang atomic habit na dapat mong matutunan ay ang paggawa ng sariling research at huwag basta-basta maniniwala sa mga screenshots ng payout na nakikita mo online. Ang pagprotekta sa iyong capital ang dapat mong priority number 1 dahil sa edad na ito, napakahirap ng bawiin ang perang nawala kumpara noong bata ka pa at malakas pang magtrabaho. Isang aspeto ng proteksyon na madalas makalimutan ng ating mga kababayan ay ang pag-invest sa sariling kalusugan dahil ang health is wealth ay literal na totoo pagdating sa retirement. Ang isang major health emergency ay kayang ubusin ang 10 years worth ng iyong savings sa loob lang ng isang linggo kung wala kang sapat na proteksyon gaya ng HMO o Senior Citizen Insurance. Ang practical na paraan dito ay ang paglalaan ng budget para sa isang comprehensive health plan na covers ang mga common illnesses para sa mga seniors para hindi ka naaasa sa mga anak mo o sa iyong retirement fund kapag kailangang magpa-hospital. Sa halip na ituring itong dagdag na gastos, isipin mo ito bilang isang shield na magpoprotekta sa iyong core retirement money mula sa mga biglaang medical bills. Ang pagkakaroon ng PhilHealth at extra na insurance ay magbibigay sa iyo ng peace of mind na kahit anong mangyari sa iyong katawan, hindi madadamay ang iyong pangkabuhayan at ang kinabukasan ng iyong pamilya. Tandaan na ang pinakamahal na investment ay ang pagpapabaya sa sariling katawan na mauuwi sa malalaking gastos sa huli na sana ay naiwasan sa pamamagitan ng preventive care at tamang insurance coverage. Napaka-importante rin na malaman ang pagkakaiba ng emergency fund sa iyong retirement fund para hindi mo nagagalaw ang iyong long-term savings para sa mga maliliit na problema. Ang emergency fund ay dapat na laging liquid o madaling ma-withdraw gaya ng cash sa bahay o pera sa isang ATM account na sapat para sa 3 to 6 months ng iyong monthly expenses. Ito ang gagamitin mo kapag biglang nasira ang gripo sa bahay, may kailangang ayusin sa sasakyan, o may biglaang gastos sa pamilya na hindi kasama sa budget. Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng pondong ito, maiiwasan mong ibenta ang iyong mga stocks o i-withdraw ang iyong MP2 savings ng palugi dahil lang kailangan mo ng mabilisang cash. Ang diversification o ang pagkalat ng iyong pera sa iba't ibang basket ay isa ring legit na paraan para mabawasan ang risk kung sakaling magkaroon ng problema sa isang sektor ng ekonomiya. Huwag ilalagay ang lahat ng itlog sa isang basket, gaya ng pagpapautang sa iisang tao lang o paglalagay sa iisang uri ng investment, para manatiling matatag ang iyong financial foundation kahit anong krisis ang dumating. Panghuli, ang pagiging maingat sa pagpapautang sa mga kamag-anak o kaibigan ay isang anyo rin ng pagprotekta sa iyong retirement fund na madalas ay mahirap gawin dahil sa ating kulturang Pinoy.
Maraming retirado ang nagiging biktima ng tinatawag na soft scams kung saan hihiram ang isang kapamilya para sa negosyo o emergency pero hindi na mababayaran dahil sa kawalan ng plano. Ang payo para sa mga ka-tips ay ang matutong magtakda ng boundaries at magpahiram lang ng halagang handa kang mawala o ituring na tulong na lang para hindi masira ang relasyon nyo at hindi maapektuhan ang iyong budget. Ang pagprotekta sa iyong pera ay hindi pagiging madamot, kundi pagiging responsable sa bunga ng iyong ilang dekadang sakripisyo para hindi ka maging pabigat sa iba pagdating ng panahon. Ang pagbuo ng isang matatag na pader laban sa inflation, scams, at maling paggastos ay ang pinakamagandang paraan para masiguradong ang iyong retirement ay magiging masaya, payapa, at puno ng dignidad. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga legit at specific na gabay na ito, mas mapapangalagaan mo ang iyong wealth at mas mapapakinabangan mo ito para sa iyong sariling kasiyahan at kapakanan. Aral 4, Atomic Business Habits para sa mga retiradong Pinoy. Ang pagpasok sa retirement ay hindi nangangahulugan na kailangan mo nang tumigil sa pagiging produktibo dahil ang pananatiling active sa negosyo ay nakakatulong sa iyong mental health at dagdag na cash flow. Gamit ang konsepto ng atomic habits, ang focus natin dito ay ang pagbuo ng maliliit na negosyo na hindi nangangailangan ng sobrang laking puhunan o nakaka-stress na pagpapatakbo. Sa halip na magbukas ng isang malaking grocery store o hardware na uubos ng iyong oras at lakas, mas mainam na mag-focus sa tinatawag na passion microbusiness. Ito ay mga negosyong hango sa iyong hilig, gaya ng backyard gardening, pagluluto ng home-cooked meals para sa iyong subdivision o kaya naman ay pag-aalaga ng mga ornamental plants. Ang goal ay ang magkaroon ng small wins araw-araw kung saan ang bawat benta ay nagbibigay sa iyo ng sense of purpose habang dinadagdagan ang iyong pondo para sa mga luho o extra na gastusin. Ang specific actionable guide dito ay ang simulan ang negosyo sa pinakamaliit na version nito para hindi ka mabigla sa operasyon at hindi malagay sa panganib ang malaking bahagi ng iyong retirement money. Para sa mga ka-tips na galing sa corporate world o may espesyal na kasanayan, ang skill monetization ay isang modernong paraan para kumita ng hindi umaalis ng bahay. Kung ikaw ay dating accountant, teacher, manager o engineer, maaari kang mag-offer ng consultancy services online o sa iyong lokal na komunidad sa loob lamang ng 2 to 3 hours bawat linggo. Sa halip na magtrabaho ng full-time, piliin mo lang ang mga proyektong gusto mo at ituring itong paraan para makatulong sa mga mas batang professional habang binabayaran ka sa iyong expertise. Maaari kang gumamit ng mga platforms gaya ng Facebook o LinkedIn para ipakita ang iyong portfolio at mag-set ng schedule na hindi makakaabala sa iyong oras para sa apo o pamamahinga. Ang paggamit ng iyong utak at karanasan ay isang form ng atomic habit na nagpapanatili sa iyong talas at nagbibigay ng mataas na value sa iyong oras kahit ikaw ay retirado na. Hindi mo kailangang maging tech-savvy ng husto, sapat na ang marunong kang gumamit ng messaging apps para makipag-usap sa iyong mga kliyente at makapag-deliver ng serbisyong subok na sa mahabang panahon. Isang mahalagang aral sa pagnenegosyo para sa mga seniors ay ang tamang inventory management o ang pagpili ng negosyong low overhead at walang mabilis na nasisirang stock. Maraming Pinoy ang nabibigo sa sari-sari store dahil sa dami ng kailangang bantayan na items at sa utang ng mga kapitbahay na mahirap singilin. Ang mas practical na approach ay ang pag-focus sa service-based business o kaya ay pre-order system para sa mga produkto para sigurado kang may bibili bago ka pa gumastos sa raw materials. Halimbawa, kung mahilig kang mag-bake, tumanggap lang ng orders tuwing weekends para sa iyong subdivision para kontrolado mo ang iyong inventory at hindi ka pagod sa araw-araw na pagbabantay ng pwesto. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang stress ng pagkakaroon ng maraming unsold products at mas mapagtutuunan mo ng pansin ang kalidad ng iyong ginagawa. Ang pagiging matalino sa paghawak ng puhunan ay isang legit na paraan para masiguradong ang negosyo ay nagdadala ng saya at hindi sakit ng ulo sa iyong retirement years. Sa ating modernong panahon, ang pagkakaroon ng digital presence ay hindi na opsyon kundi isang necessity para sa anumang maliit na negosyo na gusto nating simulan.
Hindi mo kailangang umupa ng mamahaling pwesto sa palengke o sa mall kung maaari mo namang gamitin ang Facebook Marketplace o ang inyong subdivision Viber group para magbenta. Ang pag-post ng magagandang pictures ng iyong produkto at ang mabilis na pagsagot sa mga inquiries ay isang simpleng habit na magdadala ng maraming customers sa iyong pintuan nang hindi ka lumalabas ng bahay. Maaari ka ring makipag-tie up sa mga Lalamove o Grab riders para sa delivery para ang focus mo lang ay ang paggawa ng produkto at hindi na ang logistika. Ang paggamit ng teknolohiya ay isang paraan para mapagaan ang buhay ng mga retirado at gawing mas efficient ang pagpapatakbo ng negosyo kahit maliit lang ito. Isipin mo na ang iyong smartphone ay isang powerful tool na kayang ikonekta ang iyong passion sa libu-libong tao na naghahanap ng authentic at homemade na mga serbisyo at produkto. Panghuli, ang paggawa ng isang community hub strategy ay isang paraan para pagsamahin ang negosyo at ang pakikihalubilo sa ibang tao na mahalaga para sa mental well-being ng mga seniors. Halimbawa, kung mahilig ka sa mga aso, maaari kang mag-offer ng pet grooming o dog walking services sa inyong area, o kung mahilig ka sa pagbabasa, maaari kang mag-tutor sa mga bata sa inyong neighborhood. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lang nagdadala ng pera, kundi nagbibigay din sa iyo ng pagkakataon na makakilala ng mga bagong kaibigan at maging bahagi ng buhay ng ibang tao. Ang tagumpay sa negosyo sa panahon ng retirement ay hindi sinusukat sa kung gaano kalaki ang iyong naging profit, kundi sa kung gaano kakasaya at ka-fulfilled sa iyong ginagawa araw-araw. Tandaan natin mga ka-tips na ang bawat maliit na hakbang o atomic habit na ginagawa natin sa ating negosyo ay nag-iipon ng malaking resulta sa ating kasiyahan at seguridad sa pananalapi. Ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga ang susi para tunay mong ma-enjoy ang iyong retirement fund habang patuloy na lumalago ang iyong pagkatao at kabuhayan. Aral 5. Ang legacy at estate planning para sa kapayapaan ng pamilya. Ang huling yugto ng paghawak sa iyong retirement money ay ang paghahanda para sa kinabukasan ng iyong mga mahal sa buhay ng may malinaw na plano at direksyon. Maraming pamilyang Pilipino ang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa kawalan ng malinaw na hatian sa naiwang ari-arian, kaya naman ang estate planning ay isang mahalagang hakbang na dapat gawin habang ikaw ay malakas at nasa tamang pag-iisip pa. Ang layunin nito ay hindi lang ang paglilipat ng pera, kundi ang pagpapanatili ng pagmamahalan at kaayusan sa loob ng tahanan pagdating ng panahon. Ang isang specific actionable guide para sa bawat ka-tips ay ang pagsusulat ng isang simple at legal na huling habilin o last will and testament, kung saan nakasaad kung kanino mapupunta ang iyong mga accounts, lupa at iba pang mahahalagang kagamitan. Sa pamamagitan ng pagiging tapat at bukas sa iyong mga anak tungkol sa iyong mga plano, naiiwasan ang mga hula at inggitan na madalas maging mitya ng away-pamilya. Ang paggawa nito ay isang aktibidad na nagpapakita ng iyong pagmamahal dahil ayaw mong iwanan sila ng sakit ng ulo sa pag-aayos ng mga papeles at dokumento sa hinaharap. Bilang bahagi ng iyong modern approach sa pagbibigay, maaari mo ring ikonsidera ang konsepto ng living gift, kung saan unti-unti mo nang ibinibigay ang tulong sa iyong mga anak o apo habang ikaw ay nabubuhay pa at nakikita silang nagtatagumpay. Imbes na hintayin na mawala ka bago nila makuha ang kanilang mana, maaari kang mag-abot ng tulong para sa down payment ng kanilang unang bahay, pangmatrikula ng mga apo o puhunan sa kanilang maliit na negosyo. Siguraduhin lamang na ang ibibigay mo ay ang halagang hindi makakaapekto sa sarili mong budget para sa pagkain at gamot dahil ang priority mo pa rin ay ang iyong sariling seguridad. Ang ganitong paraan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makitang nagbubunga ang iyong pinaghirapan sa susunod na henerasyon at makapagbigay ng advice kung paano ito dapat hawakan ng tama. Sa paggawa nito, hindi lang pera ang iyong naipapasa, kundi pati na rin ang wisdom at tamang pagpapahalaga sa bawat piso na iyong pinagsumikapan sa loob ng maraming taon. Ang pagiging bukas palad ng may hangganan ay isang atomic habit na nagtuturo sa iyong pamilya na maging responsable at mapagpasalamat sa biyayang natatanggap nila. Huwag din nating kalimutan ang kahalagahan ng pre-need plans gaya ng memorial lots at funeral services na madalas ay ayaw nating pag-usapan dahil sa takot o pamahiin.
Sa praktikal na aspeto, ang pagbili ng mga planong ito habang ikaw ay retirado na at may hawak na pondo ay isang napakalaking tulong para sa iyong pamilya para hindi sila magkanda utang-utang sa oras ng pangangailangan. Ang presyo ng mga serbisyong ito ay tumataas din dahil sa inflation, kaya ang pagkuha nito ng maaga ay isang form ng investment na nagsisave ng libu-libong piso sa hinaharap. Ang paghahanda sa iyong huling hantungan ay isang legit na paraan para masabing naging handa ka sa lahat ng aspeto ng buhay at hindi ka naging pabigat sa iyong mga naiwang mahal sa buhay. Isipin mo na ang bawat monthly payment or lump sum payment na gagawin mo para dito ay isang regalo ng kapayapaan para sa iyong asawa at mga anak na hindi na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ito ay isang matalinong desisyon na nagpapakita ng iyong mataas na level ng disiplina at malasakit sa kapakanan ng buong pamilya. Kasabay ng paglilipat ng mga material na bagay, napaka-importante na ipasa ang stewardship mentality sa iyong mga tagapagmana para hindi mawaldas ang iyong legacy sa loob lang ng maikling panahon. Turuan mo ang iyong mga anak at apo tungkol sa financial literacy gaya ng pag-iipon, pag-i-invest at ang kahalagahan ng hard work para alam nila kung paano palalaguin ang anumang iiwan mo sa kanila. Maaari kang magkaroon ng regular na family meeting kung saan pinag-uusapan ang halaga ng pera at ang mga kwento ng iyong sakripisyo noong ikaw ay nagtatrabaho pa para mas lalo nilang pahalagahan ang iyong mga naipundar. Ang tunay na yaman ay hindi lang ang nakalagay sa bank account kundi ang mga aral at prinsipyo na dadalhin nila habang buhay kahit wala ka na sa kanilang tabi. Sa ganitong paraan, masisiguro mo na ang iyong retirement money ay magiging pundasyon ng mas magandang buhay para sa susunod na mga henerasyon ng iyong pamilya. Ang pagiging isang mabuting ehemplo sa paghawak ng pera ang pinakamagandang legacy na maaari mong itanim sa isipan ng bawat ka-tips na nakapaligid sa iyo. Panghuli, maglaan din ng maliit na porsyento ng iyong retirement fund para sa charitable giving o ang pagtulong sa iyong komunidad, simbahan, o paboritong advocacy group. Ang pagbibigay sa iba ay nagbibigay ng kakaibang fulfillment at purpose sa iyong mga huling taon dahil alam mong nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa gamit ang iyong mga pinagpaguran. Hindi kailangang milyon-milyon ang ibigay. Kahit ang maliliit na contribution para sa scholarship ng isang bata o suporta sa local feeding program ay malaking bagay na para sa mga nangangailangan. Ang habit ng pagiging matulungin ay nagpapakita na ang pera mo ay naging tool para sa kabutihan at hindi lang para sa sariling luho o seguridad. Sa pagtatapos ng iyong career at sa gitna ng iyong retirement, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung magkano ang natira sa iyo, kundi kung ilang buhay ang napaganda mo gamit ang iyong mga resources. Sa pagsunod sa 5 aral na ito, makakasiguro tayo na ang iyong retirement ay magiging isang makabuluhang kabanata na puno ng tagumpay, kalayaan at pagmamahal para sa ating mga kababayang Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, mga ka-tips, laging tandaan na ang retirement money ay hindi lang premyo sa iyong paghinto sa pagtatrabaho, kundi ito ang susi sa iyong tunay na kalayaan. Mula sa pagpili ng freedom kaysa sa luho, hanggang sa pagpapatubo ng pera ng tahimik sa MP2 o dividends, ang bawat desisyon mo ay dapat may proteksyon laban sa inflation at mga scams. Huwag din kalimutan na ang pananatiling produktibo sa pamamagitan ng maliliit na atomic business habits ay nagbibigay ng sigla sa iyong araw-araw na pamumuhay. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang aral ay ang paghahanda ng iyong legacy para sa kapayapaan ng iyong pamilya. Ang pagiging wise sa pera ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa isang payapang bukas na puno ng dignidad at pagmamahal. Sulitin ang bawat sentimo dahil ito ang bunga ng iyong sakripisyo. Hanggang sa muli nating tips, mga ka-tips. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.